Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong June 5 taong 2024. At ang atin pong nakikita rito ay ang kanyang daily chart time frame kung saan ay yung kanyang nabuong candlestick po kahapon ay nagkaroon ng rejection dito sa dalawang support line po natin dito sa ibaba. Kaya yan, nagpapakita po yan na matibay yung ating dalawang support line dito sa ibaba. Sinubukan po niya itong basagin kahapon. Pero sa bandang huli ay tumalbog po ito. Pero ayan, gayon pa man ay bearish pa rin po yung signal natin dito kay Shiba Inu. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ngayon ay check mo muna natin ang kanyang performance dito kay CoinMarketCap. Ang kanyang 24-hour performance ay umangat po siya ng 1.37%. Pero ang malala po rito ay ang kanyang 7-day performance ay bagsak po ng 10.06%. Kaya yan, ang laki po ng kanyang ibinagsak. Katulad din po ni Pepe. Bumagsak din po itong si Pepe ng 10.46%. Yan, pero ang kanyang rival ay ayan na si Dogecoin ay 1.69% lamang yung kanyang ibinagsak at yung gain ni Dogecoin ay 2.42%. Mas nakakalawang po siya dito kay Shiba Inu. Pagdating naman po sa kanyang market cap ay ayan, tumataas naman po yung kanyang market cap, lumago ng 1.39% at ang kanyang trading volume, 24-hour trading volume ay lumago ng 32.50%. Kaya yan, nagre-reflect po yan sa kanyang mga nabuong candlestick kahapon at ngayon kung saan ay nagpapakita po ng bahagyang pag-angat sa presyo. Yan, dulot po yan ng kanyang pagtalbog or naranasang rejection dito sa ating mga support line dito. Ngayon ay check naman po natin ang kanyang official X account dito. Yan, para alamin po natin kung meron po silang bagong announcement or tweet na maaring makaapekto sa kasalukuyang presyo nito ngayon or sa mga paparating na araw. Yan, noong last June 4 pa po ito kahapon at yan, nabasa na po natin ito. Kaya wala po silang bagong tweet sa araw na ito, kaya check naman po natin ang kanilang Shibburn. Yan, ito po yung kanilang Shibburn portal kung saan po natin na-check yung araw-araw na isasagawang pagsusunog dito kay Shiba Inu. Kahapon po ay ayan, ang burn rate po natin last 24 hours ay bumagsak po ng 99.44%. Sapagkat yung nasunog lamang po nitong nakalipas na 24 oras ay nasa 120,888 na Shiba Inu. Kaya ayan, pero nung nakalipas na araw ay umabot po siya ng yan, yung kanyang burn rate ay yan, sumabog po yung kanyang burn rate. Pero ngayon ay biglang todo bagsak, nasa 120,888 lamang na Shiba Inu tokens ang nasunog. Ayan, ito po yung last burn transactions natin. Isa lamang po pala na address ang nagsunog dito. Ngayon ay balikan na po natin ang pag-technical analysis dito sa daily chart time frame ni Shiba Inu. At ayan, yung nabuo pong candlestick natin na subaybayan po natin ito. Nung technical analysis po natin ito kahapon ay talagang tumagos po siya rito kahapon sa ilalim ng ating dalawang support line dito. Pero nauwi po ito sa isang rejection. Nagpapakita po yan na talagang matibay yung dalawang support line natin dito. Isa pong horizontal support line yan na nasa presyong 40 digits 2359 at saka isa pong trend support line. Ayan. Nabuo po yan dahil sa mga rejections dito. At ngayon yung ating Hall Sweet indicator po kasi ay lumiliit yung kanyang pangangatawan.
Ayan, nagpapakita po yan na nanghihina na po yung bullish momentum nitong si Shiba Inu. At maliban dito ay yung ating QQE mode indicator na rin dito. Ayan, ay nabubuo dito sa ilalim ng ayan, lower panel nito. Kaya yan, at saka nagkulay red pa or pula. Ibig pong sabihin ay bearish ang may control sa market ni Shiba Inu. Kaya talagang tinutulak po nila na bumagsak ang market price ni Shiba Inu. Yun nga lang at nagpakita po ng isang matibay na suporta ang or harang yan ang ating mga support line dito. Kaya nagkaroon ito ng rejection. Pero dahil sa ganitong kalagayan ni Shiba Inu ay ang aking analysis dito ay mauuwi po ito sa patuloy na kanyang pagko-consolidate dito po sa pagitan ng resistance line natin na 40 digits 2635 at saka support line naman na 40 digits 2359. Kaya maaring ayan, magko-consolidate lamang po siya sa mga susunod na araw or paparating na mga araw dito. Ayan, kasi maski papaano ay nakakalamang po yung mga bears. Ayan, pinipigilan po nila yung pag-angat ng market price ni Shiba Inu. Kaya ayan, pero yung si Bitcoin po kasi ay nakakaranas po kasi ng pag-angat. Yan, umaangat po kasi yung market price nitong si Bitcoin at na technical analysis po natin siya kanina. At sa mga hindi po nakakaalam ay correlated po kasi, napaka-correlated po kasi ni Shiba Inu dito sa galawan ni Bitcoin. Kaya kung pag umaangat si Bitcoin ay umaangat din po itong si Shiba Inu. Kaya yan, parang hinahatak po siya ni Bitcoin para umangat. Kaya posible pong magbago yung signal natin sa ating dalawang indicators dito dahil kay Bitcoin. Kaya maaring yung ating Halswit indicator ay maaring baka bumalik ito sa or yung kanyang pangangatawan ay maaring magiging yan, maaring muling tumaba yung kanyang pangangatawan. At yung ating mga QQE mode indicator dito ay ayan, maaring lumabas na rin yung mga kulay blue na QQE bars natin. At kung pag nangyari po yan, ay yan po yung ating signal na nagsasabing magpapatuloy na sa pag-angat sa presyo itong si Shiba Inu. Pero sa ngayon, ay base sa kalagayan po ng ating base po sa mga ipinapakita ng dalawang indicators natin dito, yan, base po sa kanilang signal, ay yung aking analysis ay mukhang magko-consolidate po muna siya dito sa ilalim ng resistance line natin na ito at ibabaw naman ng mga support line natin dito. Ngayon ay zoom out naman po natin para check po natin yung long-term price projection ko dito kay Shiba Inu. At ayan po, meron po kasi tayong isang pattern dito na nakabuo. Isa po itong bullish flag pattern na binubuo ng dalawang kulay puti na linya. Ayan, at nitong nakalipas po na May 15 ay nagkaroon po tayo ng breakout dito sa upper portion nito. At dahil sa breakout na ito ay nananatili pa rin po na valid yung aking pinaka price target dito. Ayan, kung saan ay aakyatin niya ang pinakamataas na price target dito na 40 digits 3655. Kaya ayan. At syempre, sa kanyang pag-angat patungo dito sa pinaka-price target natin dito ay meron po tayong dalawang nakaabang rito na mga dalawang additional na take profit natin dito. Kaya ayan po. Ayan po yung aking mga live spot trading positions dito kay Shiba Inu. Meron po akong 4 na sell pending order or take profit. Ito po yung mga kulay yellow na arrow signs. At yung meron naman po akong dalawang buy pending order dito sa ibaba. Yan naman po yung dalawang kulay blue na mga arrow signs. Yung mga dinaanan naman po ng mga candlestick natin dito ay ayan, yan po yung mga latest na mga trades or transactions ko dito kay Shiba Inu. Kaya nitong nakalipas po na May 29 ay nakapag-take profit po ako dito
sa presyong 40 digits 27.74. At kahapon lamang ay ayan, nakabili po ako dito sa presyong 40 digits 23.59. Kaya ayan, sa mga gustong gayahin po yung aking simpleng paraan sa pagtitrade dito kay Shiba Inu, ay ayan po yung aking mga live spot trading positions dito. Ayan, yung platform at saka indicators ko na mga indicators na ginagamit ko po rito, check na lamang po ninyo sa description ng video na ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.